Good morning po sa mga sa atin. Okay pa po ba kayo? Gising po ba kayo? Ang sarap na malamig yung panahon, ano? Alright? But we are so blessed to hear such a blessed testimony. Di ba po preaching yun? Yearly po, sa mga bago po sa IBC Manila, to those who are new at IBC Manila, it has been a tradition to each and every one of us to revisit the principle of first fruit. Previously, when I was a young pastor, okay, it's hard for me and I'm so afraid of teaching yung giving when it comes to church. If you would even ask my wife, alam ng asawa ko na takot ako magturo ng giving, okay, sa church. Kasi nga marami pong mga miyembro at marami pong mga tao, when it comes to giving to the church, ay napapasok sila. May mga pagkakataon pa nga po pagka ito ang pinag-uusapan. I would remember this, no? Pagdating po ng January, kapag po cheerful giving month na po natin, marami po pagkakataon sa church, konti po ang umaattend sa church. Sabi ko, the more natatakot ako magturo ng giving. Kasi nga, parang ang tao pasong-pasok sa giving until I attended one cheerful giving conference. At may isang pastor nagsabi na sa mga pastor, so hindi pala sa cheerful giving conference sinabi yun. It was during our fellowship ng mga pastor. Sabi niya, mga pastor, huwag tayong matatakot in teaching giving sa church. Bakit? Kasi if you inhibit yourself in teaching giving in the church, you inhibit the Lord in the principle on how your members will be blessed. Ibig sabihin, kapag inawat mo yung pagtuturo ng pagbibigay, ay inaawat mo rin yung pagpapala ng Panginoon. And from there on, hindi na po ako natakot magturo ng giving. Okay? Kaya po ngayon, kaya po itinuturo o kaya po namin itinuturo ito because we understand and we understood and we even experienced, okay? At yung pong kinukwento namin, itinuturo po namin, sinasabi ng banal na kasulatan na kapag nagpala ang Panginoon, abundant. Okay? Tinuturo po namin yun. Kaya po sa mga natuto ng patungkol sa prinsipyo ng giving, paborito nila ang book of Very good. Yeah? Paborito nila ang Book of Malachi. Because in the Book of Malachi, dito po tinapik o pinag-usapan pagdating po sa giving. Okay? Kung titignan niyo po, may mga Bibles po ba kayo? Wala po ako, bigyan ko lang introduction lang ng konti ito Okay? If you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the Book of Malachi. Malachi chapter 3 verse 10. Okay? Favorite verse ko po ito when it comes to giving. Malachi chapter 3 verse 10. Buksan niyo po iyan. Marami po dito, kapag nakita yung verse na yan at pinag-uusapan niyo, sasabihin ng iba, sa mga gusto at na-experience kung paano magpala ang Panginoon, nagbabago ang pronunciation ng Malachi. Alam niyo po kung ano? Sabihin nila, Malaki. Diba? Kasi ang sabi po dyan, tingnan niyo po, basahin niyo po sabi po dyan, bring the whole tithe. Tama sa tikarin, you don't steal from the Lord. Kaya malinaw na describe doon bring the whole tithe into the storehouse, that is the church, that there may be food in the house. Yung mga pangailangan ng church ay mapunan. Test me, this, sabi ng Panginoon, says the Lord Almighty, and see if I will not throw upon the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Diba? Kaya tama ang pronunciation na nakakaintindi ng pagpapala ng Panginoon. Ang pronunciation ng Malachi ay Malaki. Bakit? Kasi kung magpala ang Panginoon, malaki. Sa mga takot at mga takot sa prinsipyo ng pagbibigay, nagbabago din ang pronunciation nila dyan. Alam niyo pa paano? Sasabihin ng iba na mga hindi a-attend sa church kasi giving o cheerful giving man ang pag-uusapan, sasabihin nila, ayan na naman si pastor, sumalakay na naman. Diba? Ituturo na naman yan. Diba? May pagkakaiba ang perspektibo. At kaya po natin ginagawa yung mga first testimony speakers kasi po, even our testimonies, we don't own it.
At maganda pong mapapakinggan po natin doon sa mga tao na tapat sa Panginoon. Though they are not perfect, we are not perfect, sila din naman po, hindi na sinabing perfecto sila. Pero they've tested the Lord. Okay? Through their tithes and to their first fruit giving, and you will see how abundant the Lord is to them. Hindi po ito patungkol sa material na bagay lang, ha? Kasi pag tingnan po natin ang mga pagpapahal sa material na bagay lang, eh. Sa testimony po nito, hindi po natin makikita ganun lang, eh. The Lord's provision, di ba? Even to the Lord's healing, even to sa mga dinidesire nila na magkaroon ng baby, di ba? Naiintindihan nila nang galing po lahat sa Panginoon yun. Kaya gusto po natin ibahagi po ito. And that's the principle of first fruit. Pastor, saan po ba tinuro ang principle ng first fruit? Okay? The principle of first fruit was taught in the Bible in the book of Proverbs. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Itinuro po iyan. Ang prinsipyo po nung ina-apply po ito, yung unang ani, okay, yung technically unang kinita nung mga Israelita during that time, ang ginagawa nila, fully ibinibigay nila ito sa Panginoon as their first fruit. At ang ibig sabihin nung bubuksan nyo yung Proverbs, the background there is that kaya nila binibigay yun sa Panginoon is because they want to honor the Lord. Okay? At kung babacktrack po natin yan, hindi lang po itinuro yan sa Book of Proverbs. Kasi ang Book of Proverbs, bandang gitna na ng Old Testament yan eh. Halos lagpas na nga yan ng Old Testament eh. If you will go back to our roots from the Old Testament, which is the Book of Genesis, even si Adam and Eve ay they also given their first fruit to the Lord. Remember kung anong pinakaunang krimen? The crime of Cain and Abel? Di ba? Bakit po nagkaroon ng crime na yun? Una, anong ginapana-practice nila nun? They were practicing first fruit. Ibinibigay nila yung first na ani nila. Binibigay nila yung firstborn ng kanilang mga herd o mga tupa o inaalagaan sa Panginoon in giving honor to the Lord. Okay? At kung makikita po natin, as we give honor to the Lord, nagkakaroon po, ino-honor din po ng Panginoon po iyon. Una, pag binigay natin ang first fruit natin, whether firstborn na anak yan o firstborn na kahit ano yan, ang tanong, kailangan po ba ni Lord yun? Hindi po. Mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo. Lahat po ng ibibigay natin sa Panginoon, maliit man yan o malaki o napakalaki man yan, kahit bilyon-bilyon pa yan o trilyon pa yan, hindi po kailangan ni Lord yan. Bakit? Paliliwanag na rin mamaya sa inyo. Because everything in this world, God owns. Hindi po mayayanig ang kapangyarihan ng Panginoon doon. Kaya po nito, natutuwa at nagkakaroon ng kagalakan at binibless ng Panginoon yung mga nagbibigay ng kanilang first fruit sa Panginoon, tatapat sa kanilang sa Panginoon, is because nakikita ng Panginoon yung puso ng mga tao na mayroong desire na i-honor ang Panginoon. Amen? At lahat po, i-challenge ko po kayo. Tingnan niyo po at tulatin niyo po ang inyong mga Biblia. Wala pong bahagi sa Bible ng pagbibigay sa Panginoon nang wala pong kaakibat na pagpapala. Book of Malachi. Ano sabi ng Malachi? Di ba, ibigay mo yung tithes mo sa Panginoon, 10% of your income every month. Okay? Ay ibigay mo sa Panginoon. Ano ang pagpapala ng Panginoon? Remember when the Lord blesses, it would always be pressed down, shaken together, and running over. Abundant blessing. Paano po yung pinagpala dito? Babalik sa iyo ng Panginoon na yung room mo would be plenty, na hindi magkakasya doon yung pagpapala ng Panginoon. Diba? Pansin niyo po, napag-usapan po natin, there are different types of blessing. Puro letter B yan. Diba? Paliit, palaki ng palaki ng palaki. Nagsisimula po yan sa bag blessing. Diba? Pupunin mo yung bag mo, marami kang mailalagay dyan. Pero ano mas malaki sa bag? Mas malaki sa bag ang basket. Mas malaki sa basket ang barrel. Mas malaki sa barrel ang boso. At mas malaki sa boso ang barn. Imbakan. Yung po yung mga level ng pagpapala ng Panginoon. At kung titignan niyo po yung lahat ng mga pagpapala na yan,
lahat po yan may kaakibat sa simula ng pagbibigay sa Panginoon. Right? Pastor, gusto kong matutunan yan. Balikan niyo po sa YouTube channel natin, na i-preach ko na po ilang beses po yan, matututunan nyo. Biblical, verbatim, nandun yung preaching, nandun yung mga Bible verses na makikita po natin. Marami po sa atin, ang mga pagpapala natin hanggang basket lang. At yung basket natin, pinapaliwanag sa basket blessing, yung basket mo, yung bag mo, parang butas na lagayan. Na kapag kami nilagay ka, bubustot lang kasi butas. Di ba may mga ganun tayo, may mga pagkakataon tayo sa mga nagtatrabaho dito, yung kapag ka dumaan yung sahod mo, yung tipong hindi mo man lang na isasaka yung kamay mo, nawawala agad. Di ba? Kasi kinukuha agad ni Judith. Judith? Judith ng kuryente, Judith ng tubig, di ba? Judith ng internet. Lahat kinukuha, nawawala agad. Pero marami mga mananampalataya, nandun lang sa bag blessing. Bumubustot na lang laging blessing. Ang pinakamagandang blessing na po pwede natin makamtan, alam nyo kung ano? Yung barn blessing. Kasi yung barn blessing, nakakapag-impok ka na. Di ba? Nakakatulong ka na sa iba. Nagkakaroon ka na ng sabihin, imbakan ng pagpapala ng Panginoon. Yun po ang prinsipyo ng first fruit. But I will not be talking about that. Ang gusto ko pong ibahagi sa inyo, dahil po yan, for several years, tinuturo na po natin yan. If you want to learn those principles, you can go back to our YouTube channel or you can approach any of the pastoral staff and we'll be more than willing to share it with you. Okay? Pero ang gusto ko pong ibahagi ngayong cheerful giving month natin is the reason why it is hard for us to give something to the Lord. Bakit tayo nahihirapan magbigay sa Panginoon? Let's talk about first fruit muna. Kasi this message series is not only about first fruit. It's holistic, lahat ng bagay. Bakit po maraming mga Kristiyano, bata o matandang Kristiyano na, hirap magbigay sa Panginoon? Bakit marami pong mga mananampalataya may talento, pero pag inaya mo sa ministry, ayaw ipagamit sa Panginoon yung kanilang talento? Bakit po maraming mga mananampalataya may oras? Alright? Pero ayaw magbigay ng oras sa Panginoon. Bakit po maraming mga mananampalataya? Hindi lamang po oras, hindi lamang po talento, even testimonies, ipinagkakait sa Panginoon. Hindi ba? I-share mo na lang yung magandang ginawa sa inyo, Panginoon, ipagkakait mo pa. Di ba? Marami po pag-invite mo sa makapag-testimony ka naman. Ay, hindi nahiya ako. Hindi ka nahihiya. Pinagkakait mo yun. Di ba? Alam niyo po, the issue there is about the issue of stewardship. Sa lahat po ng mananampalataya, sa mundong ito at sa lugar na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang sabi ng Panginoon at tayo pong mga mananampalataya, we are called stewards of God. Pakisabi nga po, I am a steward of God. I am a steward of God. Wala na bang nilalakas pa yan? Para makaintindihan kami. Yan. I am a steward of God. Kaya gusto ko pong i-share po sa inyo yung umagang ito ay stewards of God. Faithful, fruitful, and focused. So if you have your Bibles with you, may I request everybody to please rise as we give reference to the reading of God's Word. Alright? Tayo po tayo lahat. Dinan po natin, basahin po natin itong verse po na ito. 1 Corinthians chapter 4, verse 2, sabay-sabay po natin basahin. Ready? Begin. Ganda po nito. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So madali po tayo manalangin. Panginoon ng ilang Diyos, maraming pong salamat sa magandang umagang ito. Samahan niyo po kayo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Buksan niyo po ang mga puso at isipan. Tanggalin ang anumang pag-aalinlangan sa pagtanggap ng mensahe mo. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang anumang distraction, Panginoon. Maunawaan namin, Panginoon, yung bawat himay-may ng iyong salita na magiging susi upang kami, Panginoon, ay ma-experience ang pagpapala mo at ilang Diyos. Gabay niyo po sa pag-aaral ng salita ngayong umagang ito at ako din po ko sa likuran sa pangalan Diyos. Amen at Amen. Mayroon na po tayo mag-steal po. Stewards of God. Ito po 1 Corinthians 4 verse 2, ito po ay patunay na tayo po
ay tinalagang steward ng Panginoon. Para maintindihan po natin yung steward, i-define ko po muna sandali ito. Okay? When we say stewards, okay, ang common na nakikita po natin pagdating stewards, akala po natin yung mga stewards sa, ang tawag nito, sa aeroplano. Mga flight stewards, mga flight stewards, okay? Yan mga stewards. Well, technically, they are. Because they are managing the cabin of the airplane. Pero yung mas malinaw at mas magandang definition po ng stewards ay they are the one who manage or look after somebody's property. Okay? Technically, pinagkakatiwalaan sila para bantayan, pangalagaan, at pagyamanin kung ano man po yung property na hindi nila pagmamayari. Okay? Paliwanag po yan, stewards ang ibig sabihin po nun. Dahil po tayo ay tinawag ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2 as stewards, okay? Ibig sabihin po, we are to manage or look after God's properties. Okay? We are stewards of God eh. Ano pong sabi? Tingnan po natin yung konteksto dito para mas maintindihan po natin. The next verse would be this verse. Psalm chapter 24 verse 1. Ano pong sabi dyan? The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Pinaliwanag po ng malinaw na malinaw yan. Ang buong mundo, okay, ay pagmamayari ng Panginoon. And the fullness thereof. Kahit anong sulok ng mundong ito, siya po ang nagmamayari. Okay? At ang sabi ito, at lahat ng mga nakatira dito, siya rin po ang nagmamayari. So kung bubuksan po natin ang mga mata natin, lahat po na nakikita nyo sa apat na corner ng church na ito, Panginoon po ang nagmamayari. If you go out of this church, lahat po ng nakikita nyo sa paligid natin, pagmula sa langit hanggang sa lupa, ay pagmamayari ng Panginoon. And I tell you, dahil po tayo ay tinawag na stewards ng Panginoon, tayo po ay blessed na ng Panginoon dahil tayo ay ginawang tagapangalaga ng Panginoon. Ibig sabihin, pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin lahat ng mga bagay sa mundong ito na ating nakikita. And the fullness thereof, from your property na meron ka, may sasakyan ka, may bahay ka, may damit ka, may pamilya ka, may testimony ka, may talento ka, lahat, may oras ka, lahat ng mga bagay sa mundong ito, Diyos po ang nagmamayari. Alright? And gusto ko puntahan yung konteksto nito. This is the reason why a lot of Christians, okay, is having a hard time giving to the Lord. Ito po yung dahilan kung bakit marami mga mananampalataya hirap at takot magbigay sa Panginoon. Sa kabila ng ang tinuturo po ng Panginoon. Okay? Kapag ka ipinagkatiwala mo yung hinihingi ng Panginoon sa iyo at nagbigay ka sa Panginoon, whether your time, your talent, your testimony, or even your first fruit, or even your tithes, ibinigay mo sa Panginoon, malinaw po ang pangako ng Panginoon. May kaakibat lagi na pagpapala. And there will be a lot of people testifying, not only us, but even other people outside of this church, testifying the blessing of the Lord when they actually trust the Lord. Hindi po ba? Pero hanggang ngayon, marami pa rin po mga mananampalataya ang hindi pa rin po makalagpas dun sa tulay na yun ng fear, takot. Di ba? May pagdududa, may pag-aalinlangan at ayaw ipagkatiwala sa Panginoon. Ang tanong, bakit ka matatakot na magbigay sa Panginoon kung on the first place, malinaw Psalm chapter 24 verse 1 na hindi naman sa iyo yan? Bakit po ako matatakot na ibigay sa Kanya ang buhay ko kung ang first place, hindi naman po sa ako na may-ari ng buhay ko? Bakit po ako mahihirapan ipagkaloob sa Panginoon o tayo mahihirapan ipagkaloob sa Panginoon ng ating mga talino kung on the first place, Psalm chapter 24 verse 1, hindi po atin ito? Paano ka matatakot na ibigay sa iyo ang property mo sa Panginoon kung hinihingi ng Panginoon on the first place, hindi naman sa iyo yan. Hindi po ba? Bakit ka natatakot ibigay ang anak mo sa Panginoon pag hinihingi ng Panginoon ang anak mo sa iyo? Kung on the first place, hindi naman sa iyo yan.
Sa Panginoon yan talaga, pastor, parang mahirap yung tinuturo mo. Pumunta kayo sa Old Testament. Sino yung sinuko ni Abraham? Firstborn niya yun eh. Mahirap ba sa kanya bilang ama? Nahingin sa'yo ng Panginoon, i-offer mo as an offering, the firstborn offering mo. As a sacrifice sa Panginoon, yung firstborn anak mo. Aba, kung meron pong tatay dito o nanay dito, hingi ng anak nyo ng Panginoon, at patayin mo, offer mo sa Kanya, mahirapan ka ibigay. Mahal mo po yan eh. Pero bakit ibinigay niya ni Abraham? Because Abraham knew from the beginning na kahit 90 plus years old na nung pinanganak si Isaac ng kanyang asawa, hindi pa rin siya nagmamayari nun. Naintindihan niya, the Lord give it and the Lord take it away. Naintindihan po ni Abraham na ang paano po nangyari. Na yung buhay ni Abraham, ni Isaac ay galing sa Panginoon. Ano ginawa niya? Binigay niya. Hindi nag-aalilangan. Nung i-offer na ni Abraham, what happened? Sa mga nagka-Sunday school at Bible story teachers dito, hindi ba sabi ng Panginoon, Abraham, stop. I prepared a lamb for you to be a living sacrifice for me. Pinahinto yun. Bakit? Kasi tinignan yun ng Panginoon. Kung susunod ba siya o i-honor ba niya? Ano nangyari? Alam niyo na story. The Lord blessed Abraham. He became father of many nations. Di ba? Naging pinagpala ng wagas si Abraham. Ano naintindihan niya? Kasi naunawaan niya na hindi ka dapat nag-hesitate na ibigay sa Panginoon ang sa unang bahagi ng buhay mo ay hindi naman sa iyo. Amen po ba doon? Parang mahirap pa din, ano? Mahirap pa din po ito eh. Kaya po titignan po natin. Dalawa lang lang pong bahagi ang gusto mo pong ibahagi sa inyo dito. This is not only about participating in first fruit. When we teach first fruit giving, we don't teach this because the church has a need. No. We don't teach first fruit giving because we want you to experience the abundance blessing of the Lord. Kasi kung magbibigay ka, because you're expecting something in return, alam din po ng Panginoon, alaman ng puso ninyo. Kasi ang Panginoon, hindi po natin kailangan singilin ng Panginoon sa mga binibigay natin because He is a just God. If you honor Him, you will experience His abundant blessing. Di ba? Ngayon, dalawang bagay lang po gusto ko ibigay sa inyo dito. Ibahagi. And please bear with me. Una ay yung pong tanong na, okay, what does it mean to be stewards of God? I-define natin na mas malalim. Okay? Pangalawa, ano po yung mga karakteristik ng isang steward ng Panginoon? Hindi na po natin. So, hindi na papahabain pa, punta na po tayo sa pag-aaral. What does it mean to be steward of God? Sinabi natin kanina, I am a steward of God. Sinabi natin yun, di ba? Pakitapin po kami nyo para magising ng konti. Sabihin nyo, kapatid, steward ka ng Panginoon. Yan. Sabihin mo, kapatid, steward tayo ng Panginoon, ha? Okay. Ang una po maintindihan natin, as steward of God, acknowledge God's ownership. Okay? Acknowledge God's ownership. Ito po sinabi ko kanina, Psalm chapter 24 verse 1. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein is the Lord. The steward does not own. Okay? A steward manages what belongs to another. If we are called the stewards of God, according to 1 Corinthians, ibig sabihin, we don't own everything in this world. Pastor, kahit binili ko, kasi kahit yung pinagbili mo, sa binili mo, ay sa Panginoon pa din. So you do not own or we do not own it. Okay? Ang tawag po sa atin, we are just managers. Minapamanage sa atin ng Panginoon yung mga bagay at yung mga meron tayo na pinapa-experience sa Panginoon sa mundong ito. Ibig sabihin, acknowledgement yun. Ano yung acknowledgement natin? Inanak na sa atin dito. Our time, it is not ours. Okay? Our treasures, it is not ours. Okay? Our talents, it is not ours. Even our testimonies to share, hindi po atin yan.
all those things belongs to the Lord. Sa Panginoon po iyan. Kaya po ang stewardship o yung pagiging steward, saan po nagsisimula po iyan. Ito po ang dapat matutunan ng bawat isang mananampalataya. Matutunan po natin na magsisimula ang pagiging steward at stewardship kapag natuto tayong i-recognize, tanggapin sa ating mga sarili that God is the owner of everything and we are just caretakers. Okay? Panginoon, ang stewardship, hindi lang natin ina-acknowledge sa Panginoon lahat ng bagay. Dapat po ina-acknowledge din po natin our positions as managers and caretakers. Okay? Taga-pangalaga ng bagay po na yan. Kaya kung titignan po natin, ang dapat natin maintindihan sa puntong acknowledge God's ownership being a steward of God is that we cannot steward well if we think itong bagay na ito ay hindi po natin ina-acknowledge yung ownership ni God. Maniwala po kayo, it would be hard for us to experience the abundant blessing of the Lord kasi pag hiningi ng Panginoon, yung mga hihingi niya sa atin, kahit mahirap yung proseso, okay, hindi mo tatawiran at may experience yun. Bakit? The key to God's blessing is not in receiving, it is always in giving. Diba? Kaya po sabi ng Bible, it is more blessed to give rather than to receive. Okay? Lalo tingin sa larangan ng Panginoon, hindi po tayo, okay, magiging steward kapag po hindi natin maintindihan sa puso at isipan natin at ina-acknowledge natin na lahat ang bagay na ito ay sa Panginoon. Kaya po marami po sa atin, nagmamalaki po tayo. I was talking to the pastor yesterday. Sabi ko, bigyan po natin ng halimbawa itong bagay na ito. No? Ito lagi ko na ginagamit na what you call this, na illustration. Pastor Billy, please come over. Paborito ko si Pastor BJ. Okay? Diba? Sabi natin, our time, kayo na po mas may-ari ng time natin? Sige, sino po? Kita niyo, pagsasayo pa lang, may problema na tayo. Sino may-ari ng time natin? God. Sino may-ari ng treasures natin? Sino may-ari ng talents natin? Sino may-ari ng testimonies natin? Si God. Kapag dito po, meron po akong susi. Okay. May susi po ako na sasakyan mo na nasa baba. Ito po yung susi ng kulay pulang kotse na Mitsubishi Meran sa baba. Ibibigay ko ito kay Pastor BJ. Parang mali yun, ano? Parang hindi tama yun. Ito po yung susi ng kotse namin sa baba. Okay? Sabi kay Pastor BJ, I will make you a steward of the Mitsubishi Adventure na nasa baba. Hawakan mo. Pastor, hindi ako magmaneho. Mag-aral kang magmaneho. Bakit? Bilang steward, ang dapat niyang gawin doon? Pinabamanage ko sa kanya eh. Ang dapat bang gawin niya doon, ganito? Ganda mo sa kanya to ha. Diba? Pagsalamin nga. Magandang pagsalamin na yung sasakyan. Pero it will not serve its purpose. Kahit magsalamin ka doon, that vehicle will bring you anywhere. Magsalamin ka lang dyan. Manehuhin mo. Diba? Ano sabi ng Panginoon kay Adam? Diba? You till the land for you to eat. Ang sabi niya doon, have dominion over the earth. Pangalagaan mo, harapin at pangalagaan mo, diba? Gamitin mo. So para ma-experience sa Pastor BJ, yun, ay gawin niya, gamitin niya sa sakyan. Ang tanong, sino mo may-ari? Sino po? Hindi po, sa illustration na to. Hindi po kasi God. Magiging kulto tayo niyan, mga kapatid. Sino mo may-ari ng sasakyan? Ako pa din po. Ano po si Pastor BJ? Katiwala nun. Pwede po ba niyang gamitin? Pwede. Pinagkatiwala ko eh. Pwede ba niya ipanghatid? Sa liligawan niya yun. Hindi pa. Wala pa siyang liligawan eh. Hindi, pwede. Pwede. Pwede ba gamitin niya pang visitation yun? Pwede. Diba? Pwede bang Pwede bang ipanghatid sundo ng miyembro yun? Pwede. Pwede po yun. Pero,
bilang manager, ang dapat niyang gawin, pag kailangan ng i-change oil yun, dapat niyang nakakahiya naman kung di mo i-change oil na lang. Pastor, nagamit ko po yung sasakyan niyo. Pwede na po pa-change oil. Sabi ko sa kanya, hiyang-hiya naman ako sa iyo. Ikaw na nagmamanage, hindi ka magkaroon ng pan-change oil. O kaya gagamitin niya, Pastor, mangliligaw ako eh. Pwede ng paggasolina. Hiyang-hiya naman din ako sa iyo. Kaya nga sa ginawang managers di ba? Isipin mo kung paano i-manage yan. Ang sa akin, bilang owner, gusto ko, pagbalik ko dyan, di ba, magagamit ko yung sasakyan. Ngayon, bumalik ako. Sabi ko, ay Pastor BJ, kumusta ba yung adventure natin dyan? Ayos, Pastor. Maraming napuntahang adventure. Mukha nga. Di ba? Kasi dati ito lang ang milyahe niya, ngayon ang haba na ng milyahe. Sabi kay Pastor BJ, akin na nga yung susi. Gagamitin ko kasi may pupuntahan kami ng pamilya ko. Ano pwede niyo maging respond? Pwede niyo maging respond ganito. Ayoko! Gagamitin ko to eh. Mamaya, mag-out na yung girlfriend ko sa trabaho, hindi ko masusundo. Diba? Pwede niya ipagbarmot sa may-ari. Anong mararamdaman ko? Sagutin niyo po ako, hahaba yung principal dito sa pagod eh. Ha? Maiinis ako, magagalit ako. Bakit? Ako may-ari eh. Ako nakapangalan sa registro eh. Ginawa ko lang manager. Nung kukunin ko para gamitin ko lang, para gamitin ng pamilya ko lang, ayaw pa niya. So ano gagawin ko sa kanya? Akin yung susi. Akin na. Ito pa, dito pa na may problema na tayo eh. Ayaw na ibigay. Illustration lang ito. Okay. Kukunin ko, bakit? Ayoko. Hindi good na manager eh. Yung nagpahiram sa kanya, ayaw pahiramin eh. Ngayon, kung pinahiram isang response niya, ganito. Pastor BJ, hiramin ko, may lakad kami ng pamilya ko. Ay, Pastor, sandali po. Bakit? Bilang manager, hayaan niyo po akong pang-arwas ko muna. Diba? Wait lang, Pastor. Huwag kayo mag-alala. Pag balik nyo dito niyan, gagamitin nyo na, full tank na yan. Parang bakit pakinggan, no? Naka-full tank yan. Gamitin nyo, Pastor. Yan. Ano mararamdaman ko? Matutuwa ako. Bakit? Kasi pag may-ari ko, pagdating ko, hindi mo kang busbusin yung sasakyan. Mas maganda pa doon sa pinagdatnan ko. Nung binigay ko sa kanya, 1/4 lang. Nung gagamitin ko, full tank. Diba? Tapos alam ko may lakad siya. Diba? Dahil isusunduin siyang girlfriend. Sana. Diba? Yes. Ang sabi ko sa kanya, ano ba rin ako? Matutuwa ako, diba? Ginamit ko, binigay ko sa kanya. Dahil natuwa ako sa kanya, sabi ko sa kanya, dahil mabuti kang steward, okay? Kunin mo na rin yung kulay pulang coaching garage na nasa mga para may palitan na gagamitin. Okay? Sa'yo na rin yun. Okay? Bakit? Sabi ng Bible, if you have been faithful with little things, the Lord will entrust you of greater things. Di ba ba? Thank you. Paano? Pwede ka lang maupupas na. Okay. Ganun po ang ibig sabihin po nun. Alam niyo po, the very main reason why marami pong mga mananampalataya nakikimatsyag na lang tayo sa pagpapala ng iba is because we are not good stewards. Ang sarap pong pakinggan testimony nila Ate Karen, ano? Diba? Alin po doon? Yung nabuntis siya? Diba? Marami, totoo. Ay ko nga po, marami pong mga bata ngayon, ang hirap magbuntis. Ang mga nagbubuntis ngayon, lalaki. Tingnan nyo mga tiyan ng mga asawa nyo, lalaki, di ba? Everyday nagle-labor, pero hindi baby ang lumalabas. I mean, even yung mara-recognize mo na blessing, hindi po ba? Even the timing itself, binigay ng Panginoon blessing. Isipin nyo, kung ang nauna, baby bago sa sakyan, mahihirapan sila kung pupunta sila sa mga lugar na pupuntahan nila. Alam ng Panginoon. Pero ano munang nangyari? They become good stewards muna. And that is a challenge
for us to acknowledge God's ownership muna. Para pag hinihingi sa atin ng Panginoon, o gagamitin ng Panginoon, hindi po tayo may hirapang magbigay. That's the reason why it's hard for a lot of people, a lot of church members, to give their first fruit or even their tithes. Yung first fruit, mahirap pa ibigay eh. Kasi isang buong sahod yan eh. Aba, kung yung tithes na 10% na nga lang, na hindi sa'yo, 90% ang lahat ng kinita mo sa'yo, from the 100%, 10% na lang hindi mo maibigay, eh may problema ka. Ang problema mo is your acknowledgement na lahat ng yon ay sa'yo. Totoo, lahat ng yon kay Lord. Ang hinihingi lang niya sa'yo, na ibigay mo yung ikasampung bahagi lang. At marami po doon nagkukulang pa rin. Alam niyo yung issue? It's not the issue of having a hard time giving. It is the issue you not acknowledging that God is the owner of that. Kasi kapag ka naintindihan mo si God ang owner niyan, hindi ka magdadalawang sabi na, ay sige po sa iyo po yan. Mahihiya ka pa nga eh. Bakit? Eh hindi naman ikaw may-ari po yan. Hindi po ba? Acknowledge God's ownership. Pangalawa, stewards of God administer God's resources. May description po yan, may kadugtong po yan ha. Administer God's resources faithfully. 1 Corinthians chapter 4 verse 1. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Ang ibig sabihin po natin dito, Panginoon, maraming inintrust sa atin. Pinagkatiwalaan ka, kung stewards tayo, pinagkatiwalaan tayo ni Lord na i-manage yung talents, yung treasures, yung time, and even our testimonies. Pinagkatiwala, even properties, pinagkatiwala kong i-manage, i-entrust ng Panginoon sa atin yan. So as good stewards, we are to use it wisely and not to waste it selflessly. Marami po sa atin, kaya na hindi na-experience sa pagpapala ng Panginoon kasi ginagamit mo o hindi ka naging good steward. Ginagamit mo, pinagagamit na nga ng Panginoon, pero hindi mo ginamit ng matalino. Okay? Ang ginawa mo, sinayang mo. Pansinin niyo po, pag-usapan natin ang oras. Sa buong isang linggo, anong sabi ng Panginoon? Do not forget the Sabbath. The day of worship. Kung pagtitingnan niyo yung stricter na Old Testament ng Sabbath o ng pagsamba, buong araw po dapat ng linggo yan. Sa atin po, ilan ang worship service natin? Isa na lang. Di ba? Fellowship from time to time ng hapon. Prayer meeting on Wednesday. Ilan na lang po yan. Out of 7 days, ilang oras na lang ibibigay mo sa Panginoon, hindi mo pa maibigay sa Panginoon. Kaya hindi niyo po ba napapansin marami din po tao may problema sa oras? Nauubusan lagi ng oras. Kaya marami pong tao, cram ng cram eh. Wala na akong oras. Talaga ba? Nauubusan ng oras. 24 ang oras. Kahit sa oras, nagigipit. Alam niyo bakit? Kaya nagigipit sa oras, kasi po, yung para sa Panginoong oras, hindi pinagkakaloob eh. Sumuka mo pagkaloob mo yung oras mo para sa Panginoon, para sa Kanya. Maniwala ka, you would have ample of time para sa sarili mo and your family. Because you are using it wisely and not selflessly or selfishly. But we waste it. Marami sa atin, usapan natin oras. Ilan sa mga oras nyo, sabi nila, ubos ang oras ko. Sorry mga young people ha. Pero, ang dami ko nakita mga young people, pag tinanong mo, o kumusta oras mo? Pastor, grabe, hirap nga po ako sa pag-aaral eh. Kulang yung time ko na pag-review. Talaga. Pero, pagka naglalaro ng games, aba, madaling araw na, gising pa. Aray ko ba? Hindi ako naninira, wala akong tinitira dito. Pero ano nangyari? You are not good stewards of your time. Use it wisely. Hindi mo sinabi na hindi mo maglaro eh. Maglaro ka, pag may special, may spare time ka. Ang problema, wini-waste mo eh. Kaya marami mga young people,
Pagdating sa pag-review, cramming. Pagdating sa project, cramming. Bakit? Kasi yung oras na binigay ng Panginoon sa'yo, sinasayang mo eh. Gamitin mo ng tama. Masama ko ba mag-enjoy, pastor? Hindi. Pero ang masama, yung sayangin mo, yung oras mo sa mga bagay na walang kapararakang bagay. Huwag po kayo magala, hindi ako galing sa mga gamers. Naglalaro din po ako eh. Pero I discipline myself at importante at ihimay yung oras ko sa mga something that is urgent and something that is important. It doesn't mean that it's important, it's urgent. And it doesn't mean it's urgent, it's important. Kailangan maintindihan mong i-manage yung mga bagay na yun para maintindihan natin to become faithful of God's resources, talents. Di ba? Pansinin mo, ang dami magaling kumanta. Di ba? Pero pag pinakakanta mo sa church, ayaw kumanta sa church, ayaw magamit sa church. Ang gusto dun sa kanto, yung ako kumakanta. And now, the end is near. Shh! Boom! Patay. Marami na patay dyan, di ba? I did it my way. Patay. Pero pag sa church, ayaw magamit ang boses. Di ba? May mga iba, ang daming skill, hindi lang sa pag-away, pagtugtog, marunong tumugtog. Di ba? Pastor, tumutugtog naman po ako na makalangit. Ano na yung tugtog mo? Heaven knows of the... May word yun eh. May heaven po, pastor eh. Di ba? Pagdating sa church, ayaw paggamit. Pero sa mundo, pinagagamit. Hindi po ba? Ang daming talentong nasasayang. Bakit? We are to administer God's resources faithfully. Faithful stewards requires 3-letter Ds. Alam nyo kung ano yun? Discipline, diligence, and devotion. Kung ikaw o tayo, good stewards tayo, kailangan may disiplina. Diligent ka. At mayroong kang devotion and dedication. This includes not only about your time, your talents, your testimonies, or your treasure. It is even included in our tithes and offerings to the Lord. Spiritual gifts, even opportunities, and even influence. Bakit? Kaya po kayo makikita. Faithfulness matters more than abundance. Yung abundance, kadugtong na lang ng pagpapala ng Panginoon niya. Pero ang pinakamahalaga sa Panginoon is for us to be found by the Lord faithful to Him at ministering His resources wisely. Deuteronomy chapter 8, verse 18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestor, as it is today. Tandaan po natin, Panginoon ang nagbigay sa atin ng abilidad para tayo ay magkaroon ng yaman. Isipin niyo po, sa lahat ng create ng Panginoon, tayo lang mga nilalang na tao, ang complex ang brain. Na we can even think kung paano tayo kikita, kung paano kakain, paano mabubuhay, di ba? Paano umayos ang buhay natin. Tayo lang po ang binigyan ng Panginoon ng ganung pagkakataon. Kaya sabi ng Panginoon, remember this, that the Lord your God gives you the ability, okay, to produce wealth. Kahit po yung pag-iisip po natin sa Panginoon po galing yan. God gives power to get wealth. Diba? Kaya nakakalungkot po na makita na marami pong mga mananampalataya may kakayanang maging marangya ang buhay. Pero dahil walang disiplina, dahil hindi diligent at hindi walang devotion, at hindi good managers, ano nangyayari? Nami-miss yung pagpapala ng Panginoon. Gusto natin lagi yung Jeremiah 29 chapter 11, di ba? For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to, di ba, prosper you. Gusto mo ano yun? Gusto mo prosper ka talaga, di ba? Wala nang, the Lord is giving us the prosperity. Okay? This is prosperity gospel. But the Lord gave us the ability for us to be prosperous. Ang problema, bakit hindi prosperous ka? Evaluate mo sarili mo. Kumusta ang oras mo? Saan mo ginagamit ang oras mo? Saan mo ginagamit ang talent mo?
Saan mo ginagamit yung mga bagay-bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? At lalo tigit, paano pag iniingi sa iyo ng Panginoon, ibinibigay mo ba? At yung para sa Kanya, ibinibigay mo ba? Kaya lagi ka nag-hold back sa pagpapala eh. Nag-hold back ng pagpapala ng Panginoon sa atin. Faithful stewards don't ask what I can spare. Pero ang tanong ng faithful steward, what belongs to God first? Subukan mo itong tanong na to Sa inyo, pag nga po tayo, kunyari may offering sa church. Pag nagdukot ka ng wallet mo, may laman yan. May 100, may 50, may 1,000, may 500, may 200. piso, may 25. Iba sa atin gagawin natin? Yung pinakamaliit ko, 100. 100 para kay Lord. We think what we can spare to God. Hindi natin naintindihan. Everything that is in your wallet belongs to Him. Amen. Ayoko nang matin sa church na yan. Ilalabas mo lahat, bibigay mo sa Panginoon. Hindi po sinabing bigay ng Panginoon lahat eh. Sa tithes, sa 10% nga lang eh. Sa first fruit, as we honor the Lord, bibigay mo yung first sa sahod mo. Pero, dalawang perspektibo. Pagka ikaw, ang tingin mo ikaw may-ari niya, may hirap ka ibigay yan. Pero kapag ka naintindihan mo sa Lord galing yan, kay Lord galing yan, bibigay mo lang yan. Lord, sa inyo naman yan. Bakit di pagkakait sa inyo? In the first place, that's not mine. At ang masakit doon, ang pinakamaganda doon, siya na may-ari, ginawa ka ng katiwala, nung nakita na pagkatiwalaan ka, ibinalik mo sa Kanya, pagpapalahay ka pa ng doble tingin. Hindi nyo ba nakita yun? Alam niyo ba kung sino lugi doon? Tingin niyo lugi ba kayo doon? Hindi ka lugi doon. Pag binagkatiwalaan ko si Al ng piso, hiningi ko yung piso, binigay ni Al yung piso, pinalitan ko ng 100, sino lugi? Si Al ba? Hindi. Ang lugi yung nagbibigay. Sa Panginoon, gano'n, di ba? Binigyan ka niya ng time, talent, treasures, lahat ibinigay niya sa iyo. I-manage mo yan. Pagkakitaan mo yan, bahala ka dyan. Gamitin mo sa tama yan. Huwag mo lang i-waste. Ano nangyari? Nung hiningi ng Panginoon pabalik, ano ibabalik ng Panginoon? Doble at higit na ibabalik ng Panginoon eh. Di ba? Press down, shake it together, and run it over. Sinong lugi? Ngayon, ano nangyari? Bakit ang blessing mo hanggang bag na lang? Bakit ang blessing mo hanggang piso na lang? Eh kasi hanggang piso ka lang na pagkakatiwalaan ng Lord. Tama mo ba? Eh pasok-usok ka na experience yung million. Eh, pag pinagkatiwalaan ka ng million, ibibigay mo ba yung 10% ng million? Pag hiningi ng Panginoon yung 1 million, as first fruit mo, ibibigay mo ba? Kasi pagka sa hundreds, hindi mahirap ibigay, di ba? Sa mga kumikita ng 10,000 dito, mahirap pa magbigay ng 500? Pastor, mahirap na po ngayon yan. Pero pwede pa, kaya pa. Pero pasin mo, habang lumalaki yan, bumibigat. Kapag ka kumikita ka ng 20,000, anong tayo sa 20,000? May problema tayo dyan. Pag hindi kayo mag-compute ng 10%, ibig sabihin, may problema kayo sa bumibigay ng tithes. Hindi nyo kaya compute eh. 2,000. Kapag ka sumasahod ka ng 50,000, magkano na tithes niya? 5,000. Lumalaki, no? Pagka sumasahod ka ng 100,000, magkano na ang tithes niya? 10,000. Madali mo bang ibigay? So, lumalaki na lumalaki. Bakit? Kasi ang nakikita mo, yung binibigay mo. Hindi mo nakikita yung binibigay ni Lord. Kasi pag nakikita mo, ang 90% doon, laki pala nun, ano? Nabubuhay lang ako dati sa 5,000 isang buwan eh. Dahil naging faithful ako sa 5,000, na pagdating sa payo, which is 500, pinagkakalaban ako ng payo, 10,000 na ngayon. Palaki na pa. Eh ngayon, huminto ka sa 10,000, kaya hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. At ang masakit, 10,000 na nga lang yung income mo, pinagnanakaw mo pa si Lord. Actually, may pinanggalingan ng version eh. Yung sinabi ni Ate Karen, na kahit nabawasan niya ng konti, thanks na, nagnanakaw siya kay Lord,
Tingnan niyo yung Malakay chapter 3 verse 11. At saka previous verse. If you don't give the 10%, ang sabi doon, nagnanakaw ka kay Lord. Pinagnanakawan mo yung nagkatiwala sa iyo. At kapag nanakaw, kapag kayo, meron kayong tauhan sa bahay niyo, o may kasambahay kayo, o meron kayong negosyo, yung empleyado yun, ninanakawan kayo, ano gagawin niyo sa kanya? Hindi ba patatalsikin niyo? Bakit? Hindi mapagkatiwalaan eh. Kaya marami po sa atin ganun, hindi mapagkatiwalaan. Sabi ng Bible, if you have been faithful with little things, the Lord will bless you with greater things. Amen. Kaya hindi po ma-experience yung greater things. Kasi hanggang little things, hindi pa rin po tayo maging good stewards. Administer God's resources faithfully. Faithful administration begins with faithful dedication. Pangatlo, stewards of God. Anticipate God's accounting. Matthew chapter 29 verse 21. Ang sabi niya, the Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. At least sabi ko po kanina, and I will make you ruler of over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Kumasok niyo po dito, Lord, na maliit ang L ang ginamit. Ibig sabihin, sinasabi ito, master. Okay? Ang tinuturo po dito, to anticipate God's accounting is this. Every steward give account to the master. Ibig sabihin, every manager nagre-report sa kanyang boss. Ibig sabihin, kung tayo ay manager ni Lord, dapat nagre-report tayo kay Lord. Lord, yung pinagkatiwala mo sa aking negosyo, ito na po ang kalalagayan. Lord, medyo may problema po yung negosyo pinagkatiwala niyo sa akin. Nagre-report ka. You anticipate God's accounting. Diba? You give account to the Lord. Report to Him the update. Ina-update mo siya. Pastor, kailangan ba ina-update si Lord? Hindi. Alam naman po niya lahat yan eh. But the moment you update to the Lord, sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, I'm still acknowledging that you are still the owner of what I have. Okay? At ako po ay ina-administer ko pa rin po yung mga bagay o mga properties o whatever na pinagkatiwala mo sa akin. Kaya po ako ay ina-anticipate ko at nire-report ko po sa inyo, I give account to you. Bakit? Because our goal in this life is for us to meet the Lord face to face. And the moment it would come, di ba? Na pag dumating ang Panginoon, whether tayo ay kunin ng Panginoon sa magitan ng kamatayan, or whether the Lord will come like a thief in the night, kapag ka po ni-rapture niya ang mga, o dinagit niya yung mga anak niya sa lupa, kapag ka nagkaroon ng second coming, ay marinig natin sa mismong bibig ng Panginoon at tapik ng Panginoon sa ating mga balikat, sabihin niya, well done, thou good and faithful servant. Well done, thou good and faithful steward. Well done, thou good and faithful manager. Because you have been faithful of little things, I will bless you with many things. Di ba? Kaya po yung prinsipyo ng first fruit in Proverbs chapter 3 verse 10 eh. Honor the Lord with the substance of your first fruits. Of all thine increase, sa lahat ng mga increase sa buhay po natin, so shall thy barns, the biggest blessing we will ever receive, the barn blessing of God, so that your barns will be filled with plenty, and the presses shall burst out with new wine. Well, nakita na po ba kayo ng barn? Yung imbakan ng bigas, na kahit isara mo yung pinto, dahil sobrang dami ng laman, hindi mo maisara, at ilang kayo po pwede magtulak ng pinto na sinasara nyo, tapos yung pintuan, halos sasabog at puputok kasi punong-puno ng bigas yung loob. Yung unang tinutukoy po ng Panginoon dito, na kapag ka po tayo natutong mag-honor sa Panginoon, with our first fruit, our barns will be filled with plenty, that it would burst, di ba? Halos sumabog dahil punong-puno ng pagpapala ng Panginoon. Stewardship is temporary, but in the Lord, accountability is eternal. Sinasabi mo sa Panginoon po lahat ng bagay. God promises blessing. And we don't teach first fruit giving to manipulate people in giving. Hindi po namin kayo pinopwersa na ibigay yung unang sahod nyo. But we are encouraging you to test the Lord and the principle of the Lord for you to experience the abundant blessing of the Lord.
Kaya po hindi ko po pinagkakait na ituro at kaya ko po sinasabi, dati takot ako ituro ito giving principle, pero ngayon tinuturo ko na kasi gusto kong ma-experience ng bawat isang mananampalataya kung ano yung na-experience ng mga mananampalataya na nagtiwala at in-honor din si Lord. Kasi ang pinakamasakit, tayo mga mananampalataya, para po tayo mga meron na lang, uy grabe, pinagpala siya, uy grabe, na-promote siya, uy grabe, may bago sa sasakyan, uy grabe, grabe pagpapala sa pamilya niyo. Hindi po yun ang purpose ng Panginoon sa iyo para maging tagapagmasid ka lang ng mga pinagpala. Ang gusto ng Panginoon, pagpalain ka din. Pero bakit hindi ka pinagpapala? Because you don't acknowledge the ownership of everything you have. Kaya hirap kang magbigay sa Panginoon eh. Kaya even with our tithes, nagnanakaw ka sa Panginoon eh. Sorry for the term. But it's a biblical term. Kapag ka hindi mo binibigay yung tithes mo, nagnanakaw ka sa Panginoon. Kapag ka binabawasan mo yung tithes mo, magnanakaw ka pa rin sa harapan ng Panginoon. Diba? Pero gusto mo, the abundance of the blessing of the Lord. Bibigyan ba ng Panginoon ng blessing yung magnanakaw? Hindi po. Ikaw ba bibigyan mo ng blessing yung magnanakaw sa iyo? Hindi po. Bibigyan ba ng blessing yung mga tipong hindi good steward at managers? Hindi po. Remember the parable of the talents sa Bible? May pinagkalooban ng Panginoon ng 10 talento, 5 talento, 2 talento. Anong ginawa ng isa? Bumalik ang Panginoon after several years. Sabi ng Panginoon, yung sa 10, kumusta yung talentong pinagkatiwala ko sa iyo? Sabi niya, Lord, ginamit ko po, ito po, lumaki po, naging doble. Ano sabi niya? Well done, thou good and faithful servant. Diba? Dinoble ng Panginoon yung pinagkatiwala sa kanya. Bakit? Good manager. Yung 5, binili ka ng Panginoon. Anong ginawa niya? Ginamit din yung talento, pinagyaman yung talento, dinoble. Ano sabi ng Panginoon? Kumusta? Giving account. Sabi nung pinagkatiwalaan niya, Lord, ginamit ko po, in-invest ko po, at doble po yung talento. Ito po sa Panginoon lahat para sa inyo. Binabalik as a first fruit. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, you have been faithful of little things. Di ba? So pinagkatiwalaan pa rin po ng Panginoon. Yung pinagkalooban ng 2 talento, ang sabi sa kanya, pagbalik ng Panginoon, kumusta yung talento pinagkatiwala ko sa iyo? Panginoon, baka ako mawala. Kaya ginawa ko, nagukay po ako. Di ba? Inilubog ko po doon. Ayun po, 2 pa rin. At tuwa ang Panginoon, hindi po tuwa ang Panginoon. Bakit? Hindi lumago eh. We are not good stewards. Hindi naging good manager eh. God promises blessing. But we are not teaching it to manipulate you. Para sa divine response to obedience, gusto po ng Panginoon maging obedient kayo. As a pastor, as a human being, ako po, sobra po nagagalak ako na upo dyan, nakikinig po ako ng first fruit testimony speakers. The fruit of first fruit testimony speakers. Kasi dami ko po nakita mga iba't ibang mga testimonies eh. Iba pinagkalooban ng kotse, iba pinagkalooban ng trabaho, iba na-promote. Ngayon lang ako nakakita na nagbuntis, na naging bunga. Pero blessing sa kanila yun eh. Bakit? Ilang taon na silang kasal, wala pang baby. Ngayon, perfect timing ibinigay sa kanila ng Panginoon. Fruit of first fruit pa rin po yun eh. Di ba? Bakit? Stewardship principle. We give first, not get more. Prinsipyo kasi natin ganito eh. Get more rather than giving. Akin muna, yung totoo, I'll be honest with you. Sa Book of Malachi, you get more even. 10% na lang hinihingi ng Panginoon, hindi mo maibigay. Because of greed. You want more. Sa principle ng good stewardship, you give first rather than you get more. Bakit? Because God is worthy. Sa Kanya yan. Karapat dapat na sa Kanya yan. So giving our first fruit to the Lord, makinig po kayo dito, it's not about the amount. But it is about the attitude. Remember the widow's mite? Na nagmamatyaga Panginoon, nagbibigay, go-offering. Yung isang widow, na wala na siya magiging trabaho, dahil widow, ng Old Testament, hindi makapagtrabaho widow, walang gusto magpakasal sa kanya ulit. Bakit? Pagka naging widow ka, akala ng ibang tao, sinumpakan ang time na yun. Anong ginawa? Yung mga mayayaman, kukunin yung basket nila na may mga silver or ginto, ibabagsak ng malakas sa offering plate. Kakalansin pa habang binibigay.
Para sabihin na ang laki ng binigay nila. Samantala yung widow's mite, kinuha niya yung ilang perasong, di ba? Ilang perasong coins niya, dahan-dahan nang inilagay. Ayaw niya pagkalansigin kasi nahihiya siya kasi ilang perasong coin lang ilalagay niya doon. Pero sabi ng Panginoon, kasama ng mga disciple niya, I honor the offering of that widow. Sabi ng treasurer sa mga disciples, paano i-honor yun? Mas marami pa yung binigay ng mayaman, no? Sabi niya, no. It is not about the amount, it's the attitude. Bakit? Yung binigay ng kapiranggot lang ng yaman niya. But the widow gave it all. Wala na siya eh. Lahat ibinigay niya eh. In honor ng Panginoon. I don't know what happened to the widow. But this one thing I know. Kapag naramdaman ng Panginoon na ino-honor siya, ipararanasan sa taong yun yung pagpapalang nag-uumabang. God is the owner. God is always first. God is faithful. That is the principle of first fruit. Tapusin ko po dito sa tatlong bagay. Ano po dapat ang attitude natin bilang stewards? Tatlong bagay lang. At ito yung title ng preaching natin. Faithful, fruitful, at focused. Alam mo, gusto nyo agad yung fruitful eh. Sa faithful muna tayo. Faithful. Honoring God with our first. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Faithful stewards put God first. Okay? Hindi yung una lang. Hindi yung pinaprioritize lang. Una ang Panginoon. Sa lahat ng mga bagay na nag-offer sa Panginoon, wala pong inonor ang Panginoon na inoffer sa Kanya na pipitsugin. Lahat ng inonor ng Panginoon, mga first. Sa tupa, unang tupa. Sa ani, unang ani. Go to Old Testament. Kaya nga po ina-apply ng mga Israelites to eh. Kaya po even up to this very point in time, you know, they are so blessed because of the principles they follow from the Lord. Eh Pastor, bakit natin ina-apply yung principle of first fruit giving? Eh sa Old Testament na nga pang mga Israelites yan. Una, hindi ipalalathala ng Panginoon yung mga prinsipyong iyan at prinsipyo ng pagpapala kung hindi gusto ituro ng Panginoon sa atin kung paano may experience yung pagpapala ng Panginoon. Itinuturo po ng Panginoon itong mga bagay na ito para matutunan po natin kung paano natin makakamtan yung pagpapala ng Panginoon. First, faithful stewards put God first, not last. First fruit giving is a faith statement, not a financial strategy. Diba sa atin, bigay ko nga yung first fruit ko para next year malaki nakita ko ulit. Hindi po ganun. It is a faith statement. Bakit? Mahirap mo ibigay yung first fruit ha. Marami iba dyan. Pag binigay yung first fruit mo, magkano sahod mo? 20K, ibibigay mo lang yung 20K. Mahirap pili yun ha. Bakit? Anong aalalahanin nyo? Aalalahanin nyo si Judith. Diba? Si Meralco, diba? Nawasa, diba? Lahat iintindihin nyo. Pang tuition, lahat iisipin nyo. Pati fitting. God is the owner of that. At ang Panginoon nagbigay sa inyo, sa tingin hindi kayo balik ng Panginoon. Pastor, sisingilin ko kayo. Ay, huwag nyo ko singilin. Hindi ko kayo ibalik po sa inyo yan. At ako, limitado ang kakayanan ko. Pero ang Panginoon, limit ka sa kakayanan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Giving your first portion. Ang sinasabi mo sa Panginoon, God, I trust you. At titiwala ako sa I will trust you with the rest. Naalala niyo po isang prinsipyo sa family? Sa Seasons for the Family. Sabi ko, sino ang gustong pagpalain ng pamilya, tumayo? I would remember, lahat tayo dito tumayo. Sino gustong pagpalain ang asawa mo, diba? At pamilya mo, mga anak mo, sa karir nila, taas ang kanang kamay, taas ang kanang kamay. Halos lahat yun. Tapos ako, sino gusto pagpalain ng future nyo, ng pamilya nyo? Taas ang kaliwang kamay. Nakatayo, nakataas. Sabi ko, nakikita niyo ba itsura niyo? Nakaganon tayo ng time na yan.
Kapag nakaganyan ka, sayang wala yung pulis natin ng miyembro, no? Anong itsura nun? Ang ibig sabihin surrender. Ganun po sa Panginoon eh. If you want the blessing of the Lord requires us to surrender to Him and to His will. That's stewardship. Faithfulness is proven by priority, not convenience. Okay? So maging faithful tayo. Sumunod. Ito gusto ng karamihan. Okay? Fruitful. Experiencing God's increase. Proverbs chapter 3 verse 10. And your barns will be filled with plenty. God blesses stewardship that is obedient and surrendered. Ang sabi mo dito, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall be my disciples. Di ba? Bine-bless po, pinagpapala po ng Panginoon yung mga stewards niya o yung mga managers po niya na obedient at surrender ng buhay. Faithfulness is not about our financial alone. You don't get me wrong. Hindi po ito pang pinansyal. Stewardship is not only about first fruit. Stewardship is about giving our time, our talents, our treasures, our testimonies to God. Bakit? It includes joy, it includes provision, it includes impact, it includes testimony na binibigay po sa Panginoon. First fruit giving aligns us with God's principle of sowing and reaping. What you sow, you reap. Diba? Kung ano yung tinanim mo, siya kaanihin mo. And there is also a principle in the Bible na sinasabi, if you sow sparingly, you will reap sparingly. Bigyan ko po halimbawa, sa mga magsasaka, kung gusto mo magkaroon ng umani ka ng 10 sakong bigas, di ba? Dapat magtanim ka ng mahigit 10 sako na palay. Tama ba? Kasi bago maging bigas at iis-isin pa po yan, hindi ko ba? Kapag ikaw, nagtanim ka sa isang pita lang, na ganito lang kalaki yung pita mo ng tubigan o palayan, huwag kang umasa. Okay? Naaani ka na 10 sakong bigas dyan. Hindi! Yung ganitong klaseng kalaki, mga ilang sakong bigas to. Yung ganito kalaking lote, tansya mo pa. Sa panahon ito, hindi mahita. Like, gano'ng karami? Mapag na dito. 5 sacks na to? Ganito, 5 sako na daw to pagka ganito. Pero pag tinanong mo ito ng kalahati, huwag ka mag-expect na 5 sacks. If you sow sparingly, you will reap sparingly. Ito para mas makinig. Pasok, di mo naman kong sasakay. Nagtatrabaho ko. Sino man nag-apply ng trabaho dito? Taas na kamay. Wala nag-apply ng trabaho? Sino walang plano magtrabaho? Sino gusto magtrabaho dito? Yan, gusto magtrabaho, di ba? Yan. Pag gusto mo magtrabaho, anong ginagawa mo? Nag-a-apply ka. Hindi mo ba? At para mag-apply ka, ang ginagawa mo, nagpapadala ka ng biodata o resume, nagpapadala ka ng ganon. Kapag ka po, nagpadala ka ng isang resume, ang probability na magkatrabaho ka, tsamba. Hindi nga tsamba yun. Bakit? Sa sobrang dami naghahanap ng trabaho ngayon, malamang tsamba ka lang. Pero pag nagpadala ka ng 100 na resume, padala mo kahit online, pumunta ka sa security guard, anong mangyayari doon? Nagplan ka ng maraming resume kahit saan. Di ba? Kahit yung resume mo, ilagay mo sa nilagay mo sa poste, inilagay mo dyan, naghahanap ng trabaho. Di ba? Maglalaki yung probability na magkaroon ka ng trabaho. Bakit? Nagtanim ka ng maraming resume eh. Di ba? Di ba sa atin, nagpadala ka isang resume, gusto mo may trabaho ka kagad eh. Nagpadala na kaya ako ng resume. Ang tagal pa. Nagreklamo ka pa kay Lord. If you sow sparingly, you will reap sparingly. Ganun share the gospel. Gusto natin dumami ang miyembro sa church na ito. Makakilala sa Panginoon. Mag-share ka ng gospel. Nag-share ka ng isa. Sa isang pamilya. Gusto mo puno ng agad ng church. Hindi mo pwedeng gano'n. If you sow sparingly, you will reap sparingly. That's the principle of stewardship. We don't give to be blessed. We give because God brings the increase. Okay? Hindi tayo nagbibigay dahil gusto mo pagpalain ka ni Lord. Nagbibigay ka kasi alam mo si Lord ang nagpapala. Amen? Panghuli po. And I'm done. Focus ang isa
kailangan maintindihan natin. Living with eternal perspective. Buksan niyo mo Bible dito. May papakita ko sa inyo dito ha. Matthew chapter 6 verse 33. Pamilyar na pamilyar po yan, di ba? Ano sabi mo dyan? Pakibasa nga po. Tignan mo ito ha. Living with eternal perspective. Sabi dyan, seek God first. Ano sabi ko? Seek the kingdom of God. Ang sabi dyan, and His righteousness. Ano po kasunod dyan? Ang sabi mo ba dyan? And these things shall be added to you. Pakibasa nga po. Ano po sabi dyan? Pakilakasan nga po. Ang tanong, wow! All! Di ba? Huwag ka munang mag-wow. Ang tanong, ano ba yung all? Ano mo ba yung all dyan? Sabi ko sa inyo, buksan yung Bible niyo po eh. Diba? Kung walang Bible yung katabi niyo, share niyo ng Bible. Kung nasa mobile, buksan niyo yung Bible sa mobile. Tingnan niyo mahigit ito. Mahiintindihan niyo kung ano yung all dito. This is about living the eternal perspective. This is about being focused in seeking God. Ito yung kahalagahan na hungry ka sa Panginoon. Ito yung kahalagahan na hungry ka sa salita ni Lord. Ito yung kahalagahan na hungry ka sa pag-worship kay Lord. Ito yung kahalagahan na sinasaliksik mo yung kalooban ni Lord sa buhay mo. Diba? You don't just look at the all things. You would understand deeper things. Basahin niyo po. Sundan niyo po ako. Basahin ko po sa inyo. In verse 31 and in verse 32, ang sabi po dyan, ito. Therefore, take no thought saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall ye or we be clothed? Verse 32, for after all these things do the Gentiles seek. For Heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Mali ang priority po ng mga tao. We focus more on what are we going to eat. We focus more on how are we going to live. We focus more on what are we going to drink. We focus more on aesthetic. Anong itsura ko? Anong susuotin ko? Anong personalidad ko? Yun ang focus natin eh. Wrong priorities. Kaya sabi ng Panginoon, take no thought of this. Huwag mong isipin itong mga bagay na ito. Tayo mo yung tinutukoy ng mga Gentiles dito. This is what we seek. Kaya po marami sa atin, hindi po mali mag-focus sa trabaho. Tama po yun. Matthew chapter 6 verse 6:33. Diba? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kapag ka nagtatrabaho ka, pagbutihin mo trabaho mo, hindi para sa sarili mo. Kasi pag pinagbutihan mo, ginagawa mo sa lahat ng bagay, hindi lang ikaw ang nag-glorify. Ang nag-glorify ang Panginoon. Pero pinakamagandang maintindihan natin, we seek God first apart from what we are going to eat. We seek God first before we think of what we are going to drink. We think of yung mga bagay na bibili sa atin ng clothes, ng kadamitan sa atin, o rangya sa buhay natin. Bakit? Alam ng Panginoon ang pangangailangan. Sabi mo sa verse nito eh, alam ng Panginoon lahat ng pangangailangan natin. Alam niya kung tumatangis ka, alam niya kung may problema ka, alam niya kung may karamdaman ka, alam niya kung may need ka pang pinansyal, alam niya kung may problema ka sa trabaho, alam niya kung may problema ka sa eskwelahan, alam niya Panginoon kung may problema ka sa relationship mo. But what requires of us is for us to seek the Lord first. At kapag doon ka nag-focus, doon po tayo nag-focus sa puso po natin. Ang sabi ng Panginoon, pangako ng Panginoon, and all these things shall be added unto you. Lahat po ito, hindi mo kailangang isipin. Bakit po? Balik tayo sa Psalm chapter 24 verse 1. Ano po sabi sa Psalm 24 verse 1? Pakibalik yung verse na sabi dyan.
The earth is the Lord's, and the fullness thereof, and the world, and they that dwell therein. Sa Panginoon, hindi mo kailangang isipin, kayang i-provide ng Panginoon. Bakit hindi natin na-experience of blessing ni Lord? Bakit nagkukulang tayo sa mga bagay-bagay na pangailangan natin? Because we Gentiles fail to seek the Lord. Mali ang perspektibo natin. Ang nilalagay ng mga magulang sa mga anak, anak, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Kailangan mag-focus ka dyan. Yan ang magbibigay sa iyo ng magandang trabaho. Ang dami bilang yung pastor, ang dami ko pong nakita, naging summa cum laude, magna cum laude, di ba? Pero walang trabaho. Nagkaroon ng magandang trabaho, pero pariwara ang buhay. Hindi po academic status ang magbibigay ng magandang buhay sa anak mo. Ang magbibigay ng magandang buhay sa anak mo, yung ilagay mo sa isipan ng anak mo, na unahin mong saliksikin, anak, ang kalooban ng Lord sa buhay mo. Diba? Minsan tayo mga magulang natutuwa sa mga nato compromise eh. You don't teach that to your children. Pasok, masama ba yung mag-aaral sila mabuti? Hindi po. Don't get me wrong. Mga anak, mag-aaral tayo mabuti. Hindi ba? Ang sinasabi ko sa inyo, you don't allow your school to compete with the Lord. Di ba? Pinagkukumpetensya yung Panginoon at yung, di ba, eskwelahan eh. Hindi po tama yun. Bakit? Kahit kailan, hindi mananalo ang eskwelahan mo sa talino ng Panginoon. Amen? Kaya minsan maraming taong mangmang ang kaalaman natin sa limitadong kaalaman ng libro. Pero ang kaalaman ng Panginoon lagpas pa sa kaalaman ng libro at encyclopedia. Kahit internet pa yan. We fail to seek God first. And at the end of the day, sasabihin mo, Pastor, bakit ganito? Bakit kulang? Ba't may problema ko sa anak ko? Ba't may problema ko sa asawa ko? Hindi mo inunang saliksikin ng Panginoon eh. You ask your children, lumapit sa inyo mga anak nyo, Dad, Ma'am, anong kukunin ko pag college? Ano sagot mo? Mag-doktor ka. Di ba? Di ba? Ganito kunin mo, mag-abogado ka. Di ba? Total, para sagot ka. Magaling kang abogado. Lahat ng mga bagay sa mundo, dinipensahan mo eh. Mag-abogado ka. Ano gawin mo? Kunin mo kurso. Mag-tourism ka. Bakit? Gala ka eh. Lahat ng mall, tinatayo pa lang, pinupuntahan mo na. Bakit sila tourism? Di ba pinangungunahan natin yung mga anak natin. Sabihin mo sa anak mo, pag tinanong ka, Dad, Mama, ano kukunin ko pagdating ng kurso ko? Ang gawin mo, anak, lumuhod ka sa Panginoon, saliksikin mo kalooban ng Panginoon, kasi alam niya ang makakabuti para sa iyo. Si Mami, si Daddy, magkakamali kami. Pero pag si Lord ang nagbigay sa iyo ng tamang wisdom, mapapabuti ka. We seek the Lord first. Hindi na sa mga anak yun, ha? Kahit po sa ating mga magulang. Kaya po mali tayo sa perspektibo sa pamamalakad ng pamilya natin, pamamalakad ng buhay natin, pamamalakad ng financial natin. Alam niyo kung bakit? Because we fail to seek the Lord first. Seek Him first. At sabi ng Panginoon, and all these things will be added unto us. Sino po natin maigi ito? Stewards. We stewards of God. Steward of God becomes first fruit givers. And first fruit giving shapes us to be faithful in our priorities, for us to be fruitful in God's provision, and for us to focus on God's kingdom. Yan po yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Let me ask you once again. Ulitin natin. Sino gusto ng pagpapala ng Panginoon? Tumayo po.
Sinong gustong ma-experience yung blessing ng Panginoon that is pressed down, shaken together, and running over, yung buong barns that would be filled with plenty. Diba? Yung may imbakan ka ng punong-puno ng pagpapala, sa sobrang punong-puno ka ng pagpapala, nagiging blessing ka na rin sa iba. Sino gusto ng ganun pagpapala? Taas mo kamay. Yung right hand nyo, taas mo right hand nyo. Huwag niyo baba, huwag niyo baba. Right hand. Sino gusto yung pagpalakin yung future nyo? Hindi lang yung pamilya nyo, yung future nyo, yung hinaharap nyo, at yung mga hirapan natin, yung career na papasukin mo, yung negosyo gusto mong pasukin, gusto pagpalakin ng Panginoon. Taas mo yung kaliwang kamay mo. And look again at yourself. And even I myself. If we want to be blessed by the Lord, if you want to experience the Lord, it is not only about seeking Him, it is about surrendering to God. If we seek the Lord, if we surrender to the Lord, now we understand the principle of stewardship. Tagapangalaga lang tayo. And when the Lord asks us for something, don't hesitate to give it to the blesser. Don't focus more on the blessing. Focus more on the blesser. Anong gusto na nagpala sa akin? Anong gusto na nagpapala sa akin? Habang nakatas ang kamay natin, let's do this as a moment of surrender. So, Panginoon, salamat na binagkatiwalaan mo kami, Panginoon, maging good stewards o maging steward or managers mo, Panginoon. This is not an easy task, Panginoon. But Lord, allow us to be found faithful, Panginoon. Makita mo kami, Panginoon, matapat na bilang Diyos. At hindi lang basta maging matapat sa mga pinagkatiwala mo sa amin. As we manage, Panginoon, whether it be finances, properties, lahat ng mga bagay, talents, time, testimonies, pagyamanin namin pa yung maging fruitful kami dito, Panginoon. At the same time, Panginoon, hindi na maging fruitful po, Panginoon, kami, kundi maging focus kami, Panginoon. Hindi sa mga secondary things, kundi mag-focus kami, Panginoon, sa iyo dakilang Diyos. Huwag malisya yung aming paningin, Panginoon, sa blessing, kundi mag-focus kami, Panginoon, sa iyo, na ikaw ang blesser, Panginoon. Allow us to be good stewards, Panginoon. Give us the encouragement, Panginoon, na patuloy na i-honor ka, whether to our tithes, to our offerings, to our first fruit giving, to our time, to our talents, and even our testimonies, Lord God. Continue to challenge us, Panginoon. And Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga obedient na anak mo, alam ko, hindi ko na pinapanalangin dapat ito. Pero sabihin ko po, Panginoon, dalingin po po ngayon sa inyo, na iparanas po, Panginoon, na magkaroon kami ng magandang testimony. May mga pagkakataon na tatayo din kami na in-honor ko ang Panginoon at dahil sa pag-honor ko sa Panginoon at ulit-ulit ko i-honor si Lord kasi ang Panginoon tapat sa kanyang pangako. Na hindi tayo participate sa first fruit, maging faithful sa ating pagbibigay ng kahit ano sa Panginoon dahil may kapalit. Kaya tayo maging faithful sa pagbibigay sa Panginoon sa kahit anong aspeto kasi sa Kanya rin ito. Salamat, Panginoon, sa hamon. Salamat sa salita mo. Salamat pa rin sa biyaya mo sa Panginoon Jesus. Amen. Salamat. Are you blessed? Are you challenged? Medyo mahaba pa